Mga minamahal, nung last Sunday, para po sa kapakanan po ng mga bisita, meron po tayong topic na ito po ay hindi ko po natapos at gusto po mong minamahal na tapusin ngayong araw na ito kung atin po itong matatapos, kapatid. Dahil ito po ay napakalaga. Dahil mga minamahal sa mga pinag-aaral po natin nung last Sunday at ngayong araw po ito, dito po mga minamahal, tayo po ay nagiging matibay sa ating paglilingkod sa Diyos. Sino po ba mga minamahal ang nakapanood po ng Wednesday service po natin? May nanood po ba, kapatid? Amen. Ngayon po, nung sinabi ko po sa inyo nung last Sunday, meron na po kayong dalang maliit na notebook. Amen. Praise God. Mga minamahal, kaya ko po nirequire po kayo na magdala po kayo ng maliit na notebook dahil lahat po ng mga mapag-aralan po nating mga versikulo, kinakailangan po itong i-jot down, isulat po ninyo, kapatid, para po sa inyo pong pamamahay. Kung wala po kayo masyadong ginagawa, magpasa po kayo ng Biblia. Lalo-lalo na kapag bago po kayo matulog, kapatid, magpasa po kayo ng Biblia upang ating pong makilala ng lubusan ang ating Panginoong Yesus. Nung last Sunday, kapatid, meron po tayong tinakel, yung pamagat na grow, gather, and go. At yung grow, kapatid, na ating pong tinakel, ito po ay dinugtungan ng ating mahal na Assistant Pastor, Brother Yon. At kahit po, mga minamahal, hanapin po ninyo sa inyo pong Facebook yung AGJC Choir. AGJC Church, kapatid. AGJC Church. At doon po mga minamahal, mapapanood po ninyo ang ating pong mga gawain. Kahit kayo po, kapatid, akin pong inihiling ang isa sa inyo, meron naman po kayong, kung meron po kayong wifi, meron po kayong data, buksan po ninyo, kapatid, ang AGJC Church. At ito po ay naka-live ngayon, mga minamahal. I-share po ninyo sa mga kaibigan po ninyo, sa inyo pong wall, para marami po ang makapanood ng gawain po ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal, basahin po natin muli dito po sa Hebrews, chapter 10, verse 23 at 25. Na dito po natin kinuha, kapatid, ang ating pong topic na ginawa nung linggo at hanggang ngayon, kapatid, ito po yung ating itatakel. Hebrews chapter 10, verse 23 up to 25. Ito pong sinasabi, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. At tayo'y nangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Praise God. Ang sabi po minamahal, na huwag daw po nating kalilimutan ang ating pagkakatipon. Ito po, kapatid, ang ating ginagawa. Meron po tayong fellowship. Every Sunday, tayo po narito. Huwag daw po natin itong kalimutan, mga minamahal. Amen. Amen. Sa English ka, Brother Yon, sa 25, mga minamahal. Ulitin lang po natin para ma-refresh po kayo sa pinag-aralan po natin nung last Sunday. Sa 25 na lang, Brother Yon. Ang sabi po dito, mga minamahal, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Mga minamahal, gusto pong i-recap ng may silang yung pinag-aralan po natin nung Sunday, yung grow, kapatid. Kailangan tayo po ay mag-grow sa ating spiritual. Amen. Hindi po tayo dapat manatili na bilang sanggol kay Kristo. Kinakailangan, kung minamahal, na tayo po ay lalago sa ating pong pananampalataya. So, paano po yun? Paano ka lalago? Paano mo, mga minamahal, patutulungan ang iyong
paglilingkod sa Diyos. Paano ka lalago, mga minamahal? Bagamat, ang sabi po ng Biblia, si Apollos ang nagtanim, si Pablo ang nagdilig, pero ang Diyos ang siyang nagpapalago. Mga minamahal, ang Diyos ang siyang nagpapalago ng ating pong pananampalataya at ang ating paglilingkod sa Diyos. Pero ang tanong mo minamahal, paano po tayo lalago kung tayo po ay palaging uma-absent sa gawain ng Panginoon, palagi kang tamad sa pagbabasa ng banal na kasulatan? Mga minamahal kapatid, ang sabi ko po ng 2 Peter chapter 3 verse 18, ang sabi po dito, mga nasa English, Brother Yon, grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ, our Savior. But grow in grace, ang sabi po niya, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. Na tayo po minamahal, kinakailangan lumago sa biyaya ng Diyos at sa kaalaman o pagkaalam o pagkakilala sa ating Panginoon. So, paano po natin makikilala ng lubusan ang ating Panginoon Jesucristo kung hindi po tayo nagbabasa ng banal na kasulatan? Ang banal na kasulatan, mga minamahal, ito po ang nagtuturo kung sino ang ating Panginoon Yesus. Sino po ba siya, mga minamahal? At ano ang role niya sa buhay po natin? Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, ang ating Panginoon Yesus, siya po ang Diyos na nagkatawang tao upang tayo po ay iligtas. Amen. Dito po mga minamahal, kaya sabi po kapatid, na kinakailangan na tayo po ay lalago sa ating pananampalataya at sa paglilingkod sa ating Panginoon. So paano kapatid? Ang sabi ko nga po, kinakailangan na tayo po ay palaging dumalo sa gawain po ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ulitin po natin kapatid, sa Hebrews 10:25, ang sabi po dito, huwag po natin kalilimutan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen? Na, sabi po dito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, lalo na inyong namamalas na malapit na ang araw. So ito po kapatid, ito po ang topic po natin, gather. Amen. Yung una, grow. Yung pangalawa, gather. I-gather po natin kapatid, tayo po ay kinakailangan palaging magkatipon kapatid. Bakit po? Bakit tayo po ay sinasabihan po ng author ng Hebrews kapatid na tayo po ay mga katipon para mga minamahal, magpalakasan po tayo sa isa't isa. Amen. Dahil po sa pagitan ng ating po pagkakatipon, dito po tayo lumalakas. Amen po ba? Kasi mga minamahal, kapag ikaw ay narito, makikita mo ang kapatid mo, siya po ay buhay na buhay ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Sigurado mga minamahal, ikaw din ay ma-inspire sa iyong paglilingkod din sa ating Panginoon. Dahil po mga minamahal, ano pong sabi po ng Psalms, chapter 133, verse 1, kapatid, ano pong sabi po dito, mga minamahal? Psalms 133, verse 1. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Na tayo po mga minamahal ay magkakaisa, nagtitipon kapatid, at sadyang napakaligaya raw po kapatid at napakasayang pagmasdan. Amen. Dahil po kapatid, hindi naman po tayo dating magkakilala. Amen po ba? Ni magkamag-anak nga po, hindi po tayo magkamag-anak. Pero mga minamahal, tayo pong lahat ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon at sa pagtawag ng Diyos sa ating pong ginagawang ito na pag-fellowship
o pagkakaisa, mga minamahal, o pagtitipon, kapatid, napakaganda pong pagmasdan. Bakit po? Dahil wala po tayong ginagawa nito, kundi ang pinapupurihan at sinasamba ang Diyos na buhay, walang iba, kundi ang ating Panginoon Yesu Cristo. Amen? Everybody say, praise the Lord. At ano pa po, kapatid, ang mga rason? Bakit po tayo narito? Upang tayo po ay magpalakasan sa isa't isa. At po sabi po ng 1 Corinthians chapter 14 verse 26 sa wikang English, Brother Yon. Ano po sabi po dito? How is it is then, brethren, when ye come together, every one of you had doctrine, had tongue, had revelation, had interpretation. Let all things be done unto edifying. So, ibig sabihin, kapatid, yung edification, yung tayo po'y nagpapalakasan sa isa't isa para sa ikatitibay ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen? So, Tagalog ng Brother Yon para maintindihan po ang lahat. Ano po sabi dito? At ano nga ito, mga kapatid, pagka kayo'y nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may isang wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay para sa ikatitibay. So, ibig sabihin mo na mga kinakailangan na tayo may magkaroon ng isang goal, isang common knowledge, isang pag-iisip, isang hikain, isang advokasya, kapatid. Meron lang po tayong iisa rito. At kinakailangan, wala pong kontra-kontra, kapatid. Amen? Amen. Dahil po mga minamahal, ang sabi nga ng banal na kasulatan, in unity, there is strength. Amen po ba? Amen. Palagi mong narinig kay Mayor Boging Morales. Amen. Nung nangangampay na siya, in unity, there is strength. Ikanong tinting palis, ana. No kanong bigkisan niya, ana. Ako malis mo yan, pero nung itamumet mo, matingting pala sa itana. May agami pa malis, totoo ito. Totoo nga manwala naman, fairness lang kang Mayor Boging. Yun po, kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan, na tayo po'y magpalakasan na meron na pong isang pag-iisip, isang wika, isang salmo, isang pag-awit, isang pagpupuri, at isang pag-aaral, at isang katawan ng ating Panginoon na nagpupuri ng mainit sa ating Panginoon. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Bakit, kapatid? Kaya nga po, mga minamahal, meron pong nagpapatotoo. Bakit? Para tayo po'y tumibay. Amen po ba? Kasi mga minamahal, minsan, may mga Kristiyano na nanlalabig po tayo. Nanlalabot po tayo sa ating pananampalataya. Amen. Minsan mga minamahal, naisip mo nga na ayaw mo nang magsamba dahil sa iyong dinaranas ng mga pagsubok, mga problema sa hardship, kapatid, pestilence, mga minamahal. Ano ba ang mga dumarating, mga trials sa iyong buhay? Minsan ayaw mo na magsamba. Pero the moment na tayo po'y narito, kapatid, the moment na marinig mo ang patutuo ng ating beloved Sister Lani, palagi niyang ipinapatutuo, kapatid, ang dinanas nilang trials, kapatid, na dumaan sa buhay po nila, ang kanyang mahal na anak na si Sister Casey, lumaki ng napakalaki ang kanyang mga binti na kasilaki ng baywang ng dalaga, kapatid. Magang-maga ang kanyang katawan. Ang kanyang tiyan ay parang mayroong triplets doon sa loob ng kanyang tiyan. Lumpo na po siya, kapatid. Hindi na po siya makapunta man kahit doon po sa CR upang maligo, upang mag-jingle, kapatid. Hindi na magawa. Pagkus, kapatid, inaalalayan po itong ating kapatid na ito.
Pero mga minamahal, ngayon, buong pamilya sila'y naglilingkod sa Diyos. Bakit po? Dahil sa himala ng ating Panginoon, dahil sa biyaya at habag ng Diyos, pinagaling ang ating mahal na kapatid, beloved Sir Casey. Kaya the moment na sila po'y narito, nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Bakit po? Upang tayo pong lahat ay lumakas sa ating pananampalataya ng ating nakilalang Diyos. Siya po'y hindi Diyos-Diyosan, pagkus ang ating nakilalang Diyos, siya'y Diyos na buhay, nagpapagaling ng karamdaman. Everybody say, praise the Lord. At sa mga patutuong ito, mga minamahal, doon po tayo lumalakas. Amen. Lumalakas ang ating pananampalataya. Ngayon, napakarami po nating halimbawa sumasamba sa ating Panginoon. Mainit tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Kapatid, kahit anong lagablag ka ngayon, ikaw ay on fire sa paglilingkod sa Panginoon. Pero, the moment na mga minamahal, humiwalay ka sa mga kapatiran, anong mangyayari sa'yo? Malalamig ka. Ang isda, kapatid, alisin mo yan sa tubig, anong mangyayari sa isda? Mamamatay. Ang paggatong, yung panggatong, kapag ito po, mga minamahal, ay maalab, dahil marami yung panggatong na nandun, kung 10 man yun, hindi ba malakas ang apoy? Pero subukan mo, kapatid, ihiwalay mo yung isang panggatong. Ano ang mangyayari doon sa panggatong na yon? Mamamatay. Yon, kapatid, ang essence. Bakit tayo narito? Upang lumakas ang ating paglilingkod sa Diyos. Upang maging mainit tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil, kapatid, hindi po natin kaya ang minamahal. At tayo po ay hindi lamang nakikipag-fellowship sa mga kapatiran po natin. Kaya gawin narito, kapatid, dahil sa iyong crush. Ikaw ba'y narito dahil gustong-gusto mong nakikita si sister? Ikaw ba'y narito, kapatid, para makita mo si brother? Ikaw ba'y narito upang ipakita mo ang iyong bagong damit? No! At ang tanong, ikaw ba'y narito, kapatid, dahil meron ka lang pangangailangan sa Diyos? Nawa, mga minamahal, hindi yun ang rason. Baka, kapatid, sumasamba ka dahil may kailangan ka sa Panginoon. Pero ang tunay, kapatid, ang sabi nga ng Brother Elion, ang pag-ibig, kapatid, ang pagbibigay ay kailangan mag-ugat sa pag-ibig. Ang paglilingkod sa Diyos, kapatid, hindi sa ikaw ay merong kailangan sa Panginoon, bagkus ikaw ay narito dahil iniibig mo ang ating Panginoong Jesucristo na kinakailangan mo siyang purihin at sambahin. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, patuloy po tayo. Ang sabi nga po, minamahal, 1 John chapter 1 verse 7. Kapatid, hindi lang po tayo nakikipag-fellowship sa kamag-anak mo o kaibigan mo o kapatid mo dito. Nakikipag-fellowship tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Nakikipagkaisa po tayo, kapatid, sa Espiritu. Dahil, mga minamahal, mahalaga po na tayo po ay makipag-fellowship sa ating Panginoon. Kasi kung wala kang koneksyon sa Panginoon, mamamatay ang espiritual, kapatid. Hindi ka mag-grow. O 1 John 1:7, ako sabi din, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, sino po bang liwanag? Ang ating Panginoon. Ang sabi po, I am the light of this world. So siya po ang liwanag.
na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At ano pong dahilan? At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Mga minamahal, mahalaga po ito. 1 John chapter 1 verse 7, but if you walk in the light as He is in the light, you have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. So nilinis tayo ng dugo ng Panginoon. Dito po tayo nilinis, kapatid. Sa ating pong pagkikipagkaisa, pagkikipag-fellowship sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Kasi po mga minamahal, every second, every minute of the day, nagkakasala po tayo. Baka sabihin po niyo, yung mga righteous po dyan, ay, ikaw lang nagkakasala. Pero ako, righteous ako. Hindi ako nagkakasala. Kapatid, mali ka dyan. Lahat, walang matuwid, wala kahit isa. Amen? Amen. Lahat tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos. Yun lamang po mga minamahal, na babuksan mo itong cellphone mo, binuksan mo yung YouTube ka, kapatid, nakita mo yung magandang babae. Amen? Amen. Nakita mo kanyang Mount Pinatubo, kapatid. Na-entice ka ngayon. Na-entice ka, kapatid. Na-engganyo ka. Panungkurin mo, kapatid, at nakapag-isip ka ng masama, yun po ay pangangalo niya. Kaya po, mga minamahal, huwag mo sasabihin wala kang kasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. Pero ang sabi ng Biblia, kapatid, if you walk in the light as He is in the light, you have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. Yun, kapatid, ang importansya, ang essence, bakit tayo nagpe-fellowship ng ganito, upang sa gayon makita-kita tayo ng mga kapatid, at the same time, tayo po, kapatid, ay nagkikipag-fellowship sa ating Panginoong Jesucristo, at tayo pinapatawad sa ating mga kasalanan. Everybody say, praise the Lord. At ano pa po mga minamahal? Acts chapter 2 verse 41 up to 42. Mga minamahal, yaon nang nagsitanggap ng kanyang salita ay nagabautismohan at nangaparagdag sila sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa, 3,000 souls, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Nagkakaisa sila. Kasi kapatid, nung umalis na ang ating Panginoong Yesus, sino ang naiwan? Ang mga apostoles. Amen po ba? Kaya nga, Acts of the Apostles, ang mga gawa ng mga apostol. Ibig sabihin nun, nung nangaral, nung Day of Pentecost, kapatid, nangapuspos ang mga disciples, ang mga apostoles, sila po'y nasa upper room, kapatid. Meron pong parang bilang apoy na ito po mga minamahal. Basahin na natin yun, Acts chapter 2 verse 1, idadagdag lang po natin ito para maunawagan po ninyo yung binasa po natin Acts 2:41 and 42. Ang sabi po dito, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangakatipon sa isang dako, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang umahagipis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan, at sa kanila'y may napakitang mga dilang kawanis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. At dito po mga minamahal, nagkaroon po ng tapang itong si Pedro. Dati si Pedro ay
duwag po siya. Imagine, 3 times, kapatid, dininay niya ang Panginoon. Dininay po niya. Kasi sinabi yun ng Panginoon, kasi hindi nagkakamali ang Diyos. Sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, mahal na mahal kita, Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Sinasabi ko sa iyo, Pedro, ikakailabo kong makaitlo. 3 times, i-deny mo kung sabi niya, bago titilaw ang manok. Dininay po niya. Nung kinuha na kapatid na mga Romano, itong ating Panginoong Yesus, mga minamahal, sumunod sa medyo malayo, si Pedro, sinusundan ng ating Panginoon, at nakita ng babae si Pedro, hindi ba ikaw ay kasama niya? Sabi, dininay niya ang Panginoon, ay hindi ko siya kilala, sabi niya. Pangalawa kapatid, mga minamahal, hindi ba kasama ka? Kasama ka niya. Hindi ko alam, dahil hindi ko kilala ang tao niyan. Pangatlo kapatid, sumumpa pa siya. Hindi ko talaga kilala yan. Ako'y sumusumpa. Hindi ko kilala yan. Dininay ni Pedro kapatid ng 3 beses ang ating Panginoon pagkatapos tumilaw ang manok, mga minamahal. Doon na po siya tumangis, umiyak si Pedro dahil totoo ang sabi po ng Panginoon. So duwag si Pedro kapatid, kaya po dinagdag ko yun, duwag si Pedro. Pero dito mga minamahal, nung sila po ay napuspos ng Santong Espiritu ng Panginoon, naging matapang si Pedro kapatid. Ang sabi, nangaral si Pedro, inyong ipinako sa krus, inyong idinay ang ating Panginoon na siya ang inyong nakita ang mga himala, ang mga ginawa niyang himala, pero sa kabila ng mga bagay na yon, inyong ipinako ang ating Panginoon sa krus. Kapatid, nangasaktan ang damdamin ng mga tao ito na pinangaralan ni Pedro. Anong sabi po nila, kapatid? Kapatid na Pedro, ano ang aming gagawin? Acts 2:37, brother yan. Mga kapatid, sila'y sumisigaw sila. Kapatid na Pedro, ano ang aming gagawin? Ang sabi po, kapatid, Acts 2:37, at nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang damdamin at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Ang sabi po niya. At dito kapatid, yung 3,000 na yon na nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, anong ginawa po nila? Nagkakatipon sila. Nagkakaisa sila kapatid. Uli, basahin natin brother sa 41. Mga minamahal, ano pong sabi dito? Yung kanina, yaon nga nagsitanggap ng kaniyang salita ay nagabautismuhan at nagaparagdag sa kanila ang araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa, 3,000. At anong ginawa nila? At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at mga panalangin. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, kapatid, meron silang ginawa. Pagkatapos po nilang makilala ang ating Panginoong Jesucristo at pagkatapos silang mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, silang lahat ay nagkakaisa para sa pagputol-putol ng tinapay at sila po, mga minamahal, ay nagkakaisa sa panalangin sa Panginoon. Amen? Amen. Yun po kapatid, ang ating pong gayahin. Kaya ito po pinag-aralan po natin. Ngayon po kapatid, na ating nasumpungan ang katotohanan, ating nasumpungan ang mga salita ng Diyos, tinanggap po natin ng ating mahal na Panginoon bilang Diyos, Hari, Panginoon ng ating buhay, at tayo po'y binautismuhan sa tubig
sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya ng ginawa ng 3,000 na ito, sila po ay nanatili, kapatid, na nagkakaisa, nagtitake po, kapatid, ng Holy Supper. At the same time, sila yung nagkakaisa sa pananalangin sa ating Panginoong Jesucristo. Yan, kapatid, ang dapat gawin po ng mga Kristiyano. Dahil mga minamahal, napakalaki po ng utang na loob po natin sa ating Panginoon. Amen? Tayo po mga minamahal ay mga basahan. Tayo po ay mga basahan lamang sa harapan ng Diyos. Pero tayo po, kapatid, ay hinugasan ng ating Panginoon. Kung ang Diyos ay banal, tayo po ay parang mga imburnal, kapatid. Ano ang imburnal? Marumi, mabaho. Amen po ba? Kung ang Diyos ay malinis, tayo po ay parang ipis, kapatid. Marumi, mabaho, mamulama. Pero kapatid, ang Diyos, dahil sa po ay sagana sa biyaya, hindi niya tiningnan ang bagay na yon. Ang sabi po ng Biblia, kapatid, bagamat siya po ay Diyos, iniwanan niya ang kanyang pagka-Diyos at siya'y naganyong nalipin upang ikaw, ako, tayong lahat ay niligtas ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, ano po sabi dito sa Philippians chapter 2 verse 1 up to 2? Pilipos, ito po sabi ni Pablo, mga minamahal. Sa wikang Tagalog, muna tayo din English. Kaya kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinaw, awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magagkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Amen? Wikang Ingles yun. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, ito, fellowship of the Spirit, if any bowels and mercy, fulfill ye my joy, that you be like-minded, having the same love, being of one accord. One accord, kapatid. Ano ba ibig sabihin yun? Yung sinasabing one accord, merong pagkakaisa. Amen? One accord. Nagkakaisa, kapatid. Nagkakabit-bisik, mga minamahal. And ano po? Of one mind. Dito, kapatid, lalakas. Mag-grow ang ating spiritual. Amen? Amen. Grow, gather, and go. Go for glorification. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, at ang ating ginagawa, kapatid, ito po ay sinasaksihan ng Diyos. Naniniwala po ba kayo mga minamahal na narito ang ating Panginoon? Amen. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kapag Espiritu, hindi mo ito nakikita. Amen? Amen. Anong sabi po, kapatid? Sa Matthew chapter 18 verse 20, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Dalawa o tatlo na nakakatipon sa aking pangalan, ako ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. May git po tayo sa dalawa. May git po tayo sa tatlo, kapatid.
Ibig sabihin, kasama po natin ng ating Panginoon. Mismo ang Diyos ang siyang nagsabi nun. Amen. Hindi si Brother Noel, kapatid. Ibig sabihin nun, mga minamahal, kung ang ating Panginoon, siya po ay nandoon sa US, kung ang ating Panginoon ay nasa Russia, kung ang ating Panginoon nasa Hong Kong, Japan, kapatid, o anumang lugar siya na nandoon, mga minamahal, narito rin po siya, kapatid, dito po sa Sitio Baluarte ng Barangay Dabdab, Mabalaca City, Pampanga. Because God is omnipresent. Amen? Amen. Kahit saan dako, siya po'y naroon. At siya po ay God, omniscient. Omniscient God. Anong ibig sabihin? All-knowing God po siya. Alam niya ang lahat. Pati bilang ng buhok mo, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Pati mga minamahal yung nahuhulog na buhok mo araw-araw, alam ng Diyos yan. Kahit anong ginagawa mo sa buhay mo, kapatid, total, wala naman si pastor, wala naman si brother Rayon, wala naman yung ibang kapatiran. Merong Rodorokmer ito. Alam niyo yung Rodorokmer? Emperador. Panginoon ko. Total, wala naman sila. Pwede na akong mag-madyong muna. Panginoon ko. Total, wala naman sila. Pwede naman ako mag-scatter. Ano ba yan? Scatter ba yan? May scooter. Scatter? Hindi, ngayon wala narinig yun eh. Buti ba kayo? Total, wala naman sila. Hindi naman ako nakikita ng mga manggagawa. Uso na naman ngayon ang talpak. Ano tawag doon? Sabo. Hindi mo si Brother Bunjaman. Ang sabi ng banal na kasulatan, God is all-knowing God. Lahat ng bagay na ating ginagawa ay hindi, kapatid, hallelujah, nakalingid sa kalaman ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay nakikita ng Panginoon. Kaya ang sabi po ni Pablo, kapatid, even in my absence, ang sabi ni Pablo, maging wala ko sa inyong paningin, ang sabi ni Pablo. Ang sabi po niya, work out your own salvation with fear and trembling. Ang sabi po niya, kahit wala ang mga manggagawa, kahit wala ang pastor po ninyo, kapatid, kahit wala ang mga kapatiran, mga minamahal, hallelujah, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Ibig sabihin ng kapatid, hallelujah, i-work out mo. Kahit walang nakakakita na kapatiran, mga minamahal, i-work out mo ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Matakot tayo sa ating Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang. O nasan yung mga ibang kapatiran? Pasasya ko po, Brother Noah, kasi parang nasa badyong. O, nasa yung ibang kapatiran? Pasasya na, Brother Noel, kasi sila pala ang nagpapatungking. Meron palang maliit na kasino sa kanila. Kapatid, huwag po kayo humingi ng sorry sa akin. Huwag po niyo sabihin, pasasya na, Brother Noel. No. Kapatid, sa Diyos tayo humingi ng patawad. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, sorry, hindi ko naman natapos. Dalawa pa lang yung natapos po natin. Yun po yung tema po natin, kapatid. Para po tayo po'y mag-grow spiritually, we have to grow in grace and grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ, our Savior. Yung pangalawa, gather. Kapatid, ito kaya po yung pagtitipon. Pero sorry, hindi po natin natapos. So, sa Miyerkules po yan,
Ewan ko, si Brother Elio ng tatayo kung gusto na niyang tapusin yung para po sa glorification. Go, go, go for glorification. Amen? Kaya huwag po kayo mag-aaksan, kapatid. Kung wala mo po kayo, sumaybayin po ninyo ang gawain po ng Panginoon, kapatid. Amen? So tayo po lang kami tumayo, mga minamahal. I'm sorry, hindi po natin natapos. Meron po tayong isang topic, kapatid, yung go. Go for glorification. Amen?